Mahabharata 8. Satdharmguru Bancham. Sinabi ni Chan Meihay, aba, sa mga babae. Tuwang-tuwa si Sri Hari, itinuring niya mismo na wasto ang kanyang pagsamba. Ang mga nagtatamasa ng mga bunga ng lahat ng kilos at malaya sa mabuti at masama ay tinatawag na mga babae. Ngunit ang mga babaeng ito ay nakakamit ang kataas-taasan sa ikaapat na landas. Sa katunayan, ang mga babaeng ito ay matalino dahil tulad ng nasabi ko na hindi nila pinagsasama ang tatlong landas, ngunit pinagsama ang walang kamatayang hari. Alam ko na ang mga babae ay may higit na swerte kaysa sa mga nakatuklas ng Vedas at Upanishads at binibigkas ang mga ito ng regular. Sa ang Diyos o babae nagmula ang relihiyong ito. Sinabi ni Vaisampayana nang si Arjuna ay nagalit sa kanyang pakikipaglaban sa mga Kaurava at Pandava, ikaw ay nagpahayag ng iyong sarili. Ipinaliwanag ko sa iyo ang landas at pamamaraan. Ang relihiyong ito ay malalim at mahirap para sa mga hindi pa ipinanganak na maunawaan. O hari, ito ay tulad ng Vedas na dating sinusunod sa panahon ng Krita Yuga. Pinrotektahan sila ng Panginoon kay Narayana. Si Yudhishthira, anak ni Kunti, ay nagtanong kay Narada tungkol sa bagay na ito sa harap ng mga pantas. Narinig ito ni Krishna at Bhishma noon, at gayon din ang ating Guru Vyas. Sinasabi ko sa iyo, makinig sa sinasabi ni Narada. Pumahipal, nang si Brahma ay isinilang sa espiritual mula sa bibig ni Narada, si Narada mismo ay sumunod sa relihiyong ito, itong banal at sinaunang relihiyon. Naunawaan ito ni Sage Peña mula sa kanya, at mula sa pagsilang na ito, nakatanggap din si Vaiga ng parehong relihiyon. Nirvana, nang ipanganak si Brahma sa pangalawang pagkakataon, narinig niya ang Dharma na ito mula sa kanyang ama, si Soma. Itinuro niya ang relihiyong ito ng Narada kay Rudra. Nang maglaon, itinuro ni Rudra, ang yoga practitioner. Ang relihiyong ito sa lahat ng pantas na si Balakili sa simula ng Krishna. Sa ilalim ng mantra ng Diyos na ito, muling itinago ang relihiyong ito. Nirvana, nang isinilang si Brahma sa ikatlong pagkakataon, muli siyang nagpakita sa anyo ng mga salita sa pamamagitan ng Narada. Mula sa Pyarasitima na ito, natanggap ito ng pantas na si Sabrahman. Pagkatapos ay tinahak ni Sabrahman ang landas ng tatlong birtod, pagtitipid, pagpipigil, at disiplina. Kaya, ang relihiyong ito ay tinawag na Trisa Uparana. Ang malabo at masamang dharma na natagpuan sa Rig Veda ay natanggap mula kay Sabrahman ni Vyayagya, ang sumisira nito. Ang pantas na Samayra dito ay tumanggap nito mula sa mismong hanging ito. Tinanggap ito ng dakilang pantas mula sa kanya. Kaya, ang relihiyong ito ay pinagsama sa Narayana. Nang muling likhain ang dakilang Brahma, si Sri Hari Narayana mismo ang nagpahayag ng kanyang pagnanais na likhain ang mundo at pinag-isipan ang isang taong maaaring lumikha nito. Habang pinag-iisipan niya ito, ang lumikha, si Brahma, ay lumitaw mula sa kanyang mga tainga. Si Narayana, ang lumikha ng sansinukob, ay nagsalita sa kanya, O Sabrahman, likhain ang lahat ng nilalang gamit ang iyong mukha at paa. O Sabrahman, bibigyan kita ng liwanag. Tanggapin ang Sound Dharma mula sa akin. Itatag ang Krita Yuga gamit ang Sound Dharma. Pagkatapos magsalita, sinamba ni Brahma si Hari Meda. At itinatag niya ang isang dalisay na relihiyon sa lihim at may pananampalataya. Ang relihiyong ito ay nagmula sa bibig ni Aranyika at Narayana. Kaya't inutusan niya ang walang katapusang maluwalhating Brahma na sundin ang dalawang Dharma. Dharma at Nistikarma, at pumasok sa landas ng Tamas kung saan naghahari ang kadiliman. Pagkatapos si Brahma, ang tagapagbigay at ama ng universo, ay lumikha ng mundo at lahat ng nabubuhay na nilalang. Nagsimula ang Krita Yuga. Mula doon, ang Sattva Dharma ay lumaganap at itinatag ang sarili sa lahat ng mundo. Sa pamamagitan ng unang relihiyong ito, si Brahma, ang lumikha ng universo, ay sumamba kay Narayana, ang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Pagkatapos ay tinuruan niya si Svarji Samano na itatag ang Dharma at protektahan ang kapakanan ng mundo. O mga anak ng India, itinuro ito ni Sampati kay Swarnabhadksha, na ipinanganak sa sinapupunan. Sa simula ng panahon ng Treta, muling naglaho ang relihiyong ito. O hari, ipinanganak si Brahma mula sa ilong, at ang Panginoon at si Sri Hari Narayana mismo ang nagturo kay Brahma nang makita nila siya. Pagkatapos ay inilarawan ni Prinsipe Santakumar ang kanyang sarili, o Guro, ang bayaning mandirigma na natutunan ang Dharma na ito mula kay Santakumar. Tinuro ni Biro ang kanyang dalisay, at matalinong anak, itinuro mo ang mata. Ang relihiyong ito, na bumangon sa bibig ng Narayana, ay naibalik sa dati nitong estado.
Nang si Brahma ay ipinanganak mula sa sinapupunan ng kanyang ina, muli siyang lumabas sa bibig ni Narayana, at si Brahma ay pinangalan ng hari. O hari, tinanggap ni Brahma ang pangalang ito, sinunod ito, at itinuro ito sa pantas na pari sila. Ang pangalang ito ay ipinasa mula sa pari sila sa kanyang pangalawang anak, si Jeta, na isang master ng Tipitaka. Sa makatuwid, itinuturing ni hari ang pangalang ito bilang isang magandang pangalan. Isa, Satya Narayana Puja. O dakilang hari, itong dharma ng dakilang haring Abhigamba ay naging diwa ng Brahma. O Nirupana, ito ba ang ikapitong kapanganakan ni Brahma mula sa kamay ni Brahma? O Nirupana, ano ang yatudo dharma na maikling inilarawan sa Hari Gite? O Nirupana, ang dharma na ito ay natamo sa kanyang mahiwaga at perpektong anyo ni Narayana Jagannatha, ang tunay na Diyos. Kaya, ito ang unang dakilang dharma, ang kaalaman sa kasamaan at ang kaalaman sa pagdurusa, na tinatanggap ng mga banal. Natuwa si Hari sa tamang pagsasagawa ng dharma ng walang karahasan. Ang kaalamang ito ay may isang sistema, minsan dalawang sistema, minsan tatlong sistema. Ang lahat ng apat na sistema ay matatagpuan dito. Siri ang maalam ng mundo, ang tahanan ng kadalisayan, ang mga katangian at buhay ng mga nilalang na lumalampas sa limang elemento. Siya ang isip na nagbibigay inspirasyon sa limang pandama. Siya ang lumikha ng mundo. Siya ang gumagawa at ang Panginoon. Ikaw ay aksyon at dahilan, o Hari. Ang immortal na ito ay kumikilos ayon sa gusto mo. O marangal na tao, tinanggap ko ang nag-iisang relihiyon ng guro na ito at sinasabi ko sa iyo kung ano ang lubhang mahirap para sa mga nilikha ng habag. O, pagpapalaya. Walang makakamit nito ngayon. Walang pag-iisa. Ang mundong ito ay puno ng walang dahas, pagsasakatuparan sa sarili, at kagalingan. Kung ang mundong ito ay puno ng pagtalikod, ang panahon ng pagkilos ay walang laman. Kung walang pagnanais at pagkilos, ang pagiging perpekto ay makakamit. O sage, aking guro, ang pinakamatalino at pinakamaalam sa Vedas, si Vyas ay nagsalita sa Dharma King ng ganito, sa oras na iyon. Isang pantas ang naruroon. Nakikinig sina Krishna at Bhishma. Ang dakilang Narada, na ang balat ay kasing puti ng buwan, ay nagsalita sa harap nila. Kasama rin niya ang mga alagad ni Narayana. Ang kaluwalhatian ng pagkakaisa. Tinanong ni Janmejay, bakit hindi ito ginagawa ng mga Brahman? Maraming relihiyon at sumusunod sa mga paghihigpit na itinakda ng mga pantas. Alam mo ba? Sumagot si Bhishma Payana, O Hari, tatlong kalikasan ang nilikha upang magbigkis sa katawan, Satvik, Rajasika, at Tamasika. O Gurukul at Vahana, kabilang sa mga nagbibigkis sa katawan at nagpasya na ang mga Satvik lamang ang makakamit ang pagpapalaya, nauunawaan mo, O Purushareshte. Na ang pinakamataas na kaluluwa ay si Narayana. Nauunawaan mo rin na ang Narayana ay ang tirahan ng pagpapalaya, kaya't ikaw ay tinatawag na Satvik. Si Narayana ay patuloy na nagninilay-nilay sa pinakamataas na kaluluwang ito. Tinutupad nito ang mga hangarin at nakikinabang sa mga deboto, pantas, maharlika, sino ka man, Srihari, at mga organo ng pandama. Ang sino mang may pangitain ng Madhusidana mula sa kapanganakan ay itinuturing na Satvik, at ang kanyang paglaya ay tiyak. Para sa mga ascetics, ang relihiyong ito ay parang Sankhya Yoga. Kaya, natatamo ng mga ascetics ang pinakamataas na landas tungo sa pagpapalaya batay sa Narayana. Ang mga nakakakita kay Narayana ay nagiging matalino. Walang sino man ang marunong sa sarili nilang kapangyarihan, o Hari. Ang Hari at Thomas ay dalawang pinagsamang katangian. O tao, dahil ang tao ay ipinanganak ng isang elemento, hindi siya makikita ni Hari mula sa pagsilang. Si Brahma, ang ama ng mundo, ay nakikita siya. Ang kanyang isip ay puno ng pagnanasa at kadiliman. O kataas-taasang tao, sa katunayan, ang mga Diyos at pantas ay umiiral, ngunit dahil sila ay kulang sa dalisay na kakanyahan, sila ay tila nakabatay sa karma. Ang kalikasan ng tao ay katulad ng kay Vishnu. Sinabi ni Janmehaye, O mga pantas, paano ang isang taong sabik na maging isa sa kataas-taasang Diyos? Sabihin mo sa akin ang lahat ng ito mula sa iyong sariling karanasan. Kilalanin ang kanyang hilig sa pagkakasunod-sunod. Sinabi ni Vesampayana, sa tatlong kasta, ang pinakakatangi-tangi, ang pinakabanal, ang sabik, pagkatapos pumasok sa isang estado ng katahimikan, ay sumanib sa 25 katao, ang kaluluwa. Kaya, ang Sankhya Yoga, Vedaranyaka, Pankara, lahat ay naging isa. Ang relihiyong ito, na naglalayong kay Vishnu, ay ang pagbabalik ng relihiyon mula sa karagatan, tulad ng isang ulap.
Kung paanong ang mga ulap ng kaalamang ito ay bumalik sa Narayana, o Guru Nandaka, sinabi ko sa iyo ang Dharma na ito. Kung masusunod mo, kaya mo. Kung gayon, sundin ang mga tuntunin. Kaya sinabi ng dakilang pantas na si Narada sa aking guro ang walang hanggang nag-iisang landas ng may bahay at ng lalaking nakasuot ng puting damit. Maibiging sinabi ni Vyasa matalinong si Dharma Narayana na narinig niya ito mula sa kanyang guro. O naninirahan sa mundo. Ang relihiyong ito ay isang masamang relihiyon. Ang ibang katulad mo ay naaakit dito. Si Krishna ay ang tagapag-ingat, ang manunukso, at ang maninira ng mundo. Siya ang dahilan ng lahat ng bagay. Sinabi ni Chanmeka, Sankhya, Yoga, Pancharatna, Vedaranayakam. Lumaganap ba ang kaalamang ito sa buong mundo? O dakila para sa isang layunin o para sa iba't ibang layunin? Ipapaliwanag ko ito sa natural na pagkakasunod-sunod. Sinabi ni Vesampanya, o dakilang pantas, pinakamaawain. Nagbibigay pugay ako sa dakilang pantas na ipinanganak sa pagitan nina Parasara at Satyavati at siyang nag-alis ng kadiliman ng kamangmangan. Nagbibigay pugay ako sa dakilang pantas na ito, ika-6 sa ranggo pagkatapos ni Brahma, na sina Arshvabhuta at Anjana. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Narayana. Nagbibigay pugay ako sa dakilang kayamanan na ito ng Vedas. Ang dakilang master ng Vedas ay isinilang bilang anak ni Narayana at pinagkalooban ng dakilang kapangyarihan. Siya ang dakilang pantas na si Ajman at ang Purana. Sinabi ni Chanmakay, mga Brahman, palagi ninyong sinasabi na si Vasistha ay anak ni Shakti. Si Parasara ay anak ni Shakti, si Krishnadaya ay anak ni Parasara, at ngayon ay sinasabi ninyo na siya ay anak ni Narayana. Pagkatapos, si Vyasba ay ipinanganak na muli bilang Narayana noon. Mangyaring sabihin sa akin. Sinabi ni Vaishmapanya nang ang ating Dharmastavyas ay nagnilay-nilay sa Himalayas upang maunawaan ang kahulugan ng Vedas, pinaglingkuran namin siya. Samanta Haimini, ang ika-4 na sage, at ako, si Shuko, ang anak ni Vyas, ay sumang-ayon na mamuhay kasama ng mga demonyo. Tulad ng mga dakilang mandirigma na iyon. Naglingkod kami sa kanya, determinadong bigyang kahulugan ang kahulugan ng Vedas at Bharata. Nang tanungin namin siya sa pakikipag-usap, ikinwento ni Dihote Narayana ang kwento ng kanyang kapanganakan, ang kanyang paliwanag sa Vedas, at ang kahalagahan ng India. O Vibraj, makinig sa napakagandang kwentong ito. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng aking penitensya. Sa ika-7 kalpa ng Brahma, si Sriman Narayana, ang mapalad at dakilang yogi, ay lumikha ng Brahma mula sa kanyang pusod sa unang pagkakataon upang lumikha ng tao. Pagkatapos ay ipinahayag ni Brahma ang kanyang sarili, nararapat kang bumangon mula sa pusod at lumikha ng mga tao. Sa makatuwid, lumikha ng mga buhay na kaluluwa at walang buhay na mga mamamayan. Pagkasabi nito, nagpatira pa ang Panginoon sa harap ng Buddha at kinausap si Hari, o Panginoon. Sinasamba kita, nasaan ang kapangyarihang lumikha ng mga mamamayan? Wala akong alam. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Pagkatapos sabihin ito, pinagnilayan ng Panginoon ang kanyang panloob na karunungan. Maya-maya, lumapit si Bodhi kay Hari. Si Hari, ang mensahero, ay ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan ng yoga. Pagkamit ng kayamanan at yoga, sinabi sa kanya ng hindi mauubos na Buddha, halika, Brahma. Nang makita si Brahma na pinagkalooban ng karunungan, muling sinabi ni Hari, lumikha ng mga mamamayan. Inilagay ni Brahma ang utos ni Hari sa kanyang ulo at sinabing, maging. Doon nawala si Hari. Sa isang iglap, siya ay naging isa sa kanyang sariling kalikasan. Naisip muli ng Buddha, nilikha ni Brahma ang mga demonyo, ang mga Gandharva, at ang mga Yakshas. Ang mundong ito at ang lahat ng Yakshas ay isang pasanin. Puno ng kasalanan, maraming makapangyarihang demonyo, Yakshas, at Yakshas ang isinilang sa mundong ito. Lumikha ito ng problema. Kung gayon, dapat kong pagaanan ang pasanin na ito. Ang mga Diyos ng mundong ito ay wawasakin ang mga makasalanan at paprotektahan ang mga pantas. Sa pag-iisip na ito, nilikha ng Panginoon ang iba't ibang anyo para sa mga avatar ni Madhusudana. Matapos lumikha ng maraming anyo ng tao, tulad ng Varaha, Narasimha, Vamana, at iba pa, naisip kong wawasakin ko ang mga demonyong nakagapos sa mga anyong ito. Pagkatapos ay umungal muli ang lumikha ng mundo, wow! At umuungal ang lahat ng direksyon dahil dito. Mula dito, ipinanganak si Saraswati, isang mahusay na anak na lalaki na pinangalan ng Abhaya Entereta. Alam niya ang mga siklo ng nakaraan at hinaharap, ay totoo at matatag sa kanyang panata.
Ang orihinal at walang kamatayang Harifon ay yumuko at nagsabi, "O dakilang pantas, ikaw ang pinakamagaling na pantas. Hatiin ang Vedas. Ito ang aking utos. Gawin mo ito." Pagkasabi nito, hinati niya ang mga hindi na bagong Vedas sa mga Manvantara na sarili niyang gawa. Natuwa si Harifon sa kanyang trabaho. Para sa prinsipe, isasagawa niya ang Yamasota ng may mahigpit na penitensya at ikakalat ang hindi matitinag at hindi matatalo na Dharma sa darating na Manvantara. Nang dumating ang Kali Yuga, isang hari na kilala bilang guro ang isisilang. Kapag dumating ang Kali Yuga, magiging itim ang iyong balat. Ikaw ay magiging isang guro, isang scholar, at isang asatiko ng iba't ibang relihiyon, ngunit hindi ka magiging malaya sa maling akala. Ang iyong anak ay magiging isang debotong mananampalataya, at sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Mahesvera, ay makakamit ang pinakamataas na katangian. Ang talatang ito ay hindi kailanman magiging mali. Anak ni Brahma, isinilang sa isip, napakahusay sa karunungan at sakripisyo, ang dakilang pantas, ay isisilang sa pamilya ng Brahmasambhita. Ang dakilang pantas, ang mahigpit na asatiko, ang bahay ng asetisismo, ay magiging iyong ama. 3. Vibhavanopati. Sinabi ng Buddha, sa pamamagitan ng dakilang ningning na inilarawan ko, ipanganganak ka sa Kanaya, sa bahay ng pantas na ito, at tatawagan kang Kanaya Chanti, ipinanganak sa Kanaya. Wala kang pag-aalinlangan tungkol sa nakaraan o sa hinaharap. Sa kapangyarihan ng pagsasakripisyo, sa pamamagitan ng aking biyaya, malalaman mo kung ilang edad na ang lumipas. Malalaman mo kung ano ang hawak ng iyong hinaharap, sinungaling. Ano man ang mangyari sa mundong ito ay responsibilidad ko. Hindi ba dapat sarili lang ang iniisip ng tao? Ginagawa ko ang lahat ng mag-isa. Matapos makipag-usap sa matatag na si Saraswati Maharshi, sinabi ng Panginoon, "Humayo ka." Sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang utos, ako ay muling isinilang na hindi nagbabago. Ako ay isinilang na muli bilang Vyas, anak ni Vishta. Ngayon, sa pamamagitan ng biyaya ni Narayana, sinasabi ko sa iyo ang kwento ng aking nakaraang buhay. Isinilang ako mula sa ugat ng Narayana. Sa pamamagitan ng matinding pagtitiis, natamo ko ang lahat ng kaalamang ito, lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal mo. Sinabi ni Vaisampayana, ama ng buong sangkatauhan, aking guro, nabanggit ko na ang nakaraang buhay ng dalisay na Vyas. Ngayon, hayaan mong sagutin ko ang iyong pangalawang tanong. Makinig. Unawain na ang Sankhya, Yoga, Pankarata, Veda, at Pashuppada ay ang mga pilosopiyang tinatalakay ko. Mismong si Kapila ay nagbanggit din ng mga numero. Itinuturing kang dakilang pantas. Ang yoga ay inilarawan ng sinaunang Hiranyagarbha, walang iba kundi siya. Wala siya sa pagkabalisa, siya ang may akda ng Vedas. Tinatawag ng ilan ang mga Veda na ito na sinaunang sinapupunan. Si Shiva, ang ama ni Uma, ang ama ng mga kaluluwa, ang ama ni Sri Chandra, at ang anak ni Brahma, ay binigkas itong Pashuppada na ito ng walang pag-aalinlangan. Na umiral sa pamamagitan ng panahon at katwiran, ang mga nasa kadiliman ay hindi makakaunawa sa kanya sa ganitong paraan, o aba, ang mga pantas na bumubuo ng Veda ay nagsasabi na ang Rishi Narayana ay maaasahan sa lahat ng dako ang kahulugan ng Vinaya, na may pakiramdam ng pagkakaisa. Ay papasok sa Srihari, Sankhya, Yoga, lahat ng Vedas, Rishi, at mga nakakaalam sa sinaunang mundo, lahat sila ay tinatawag na Narayana ang lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa langit, sa lupa, sa langit, at sa buong mundo ay kabilang sa dakilang Narayana. Mahabharata Siyam, ipinagpatuloy.